Magandang hapon po muli sa bawat isa at sa mga patuloy na sumusubaybay sa Rema Philippines Facebook Live. Bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Istor namang Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus, patuloy kaming lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Patuloy na tinataas ng Facebook Live na ito at sa patuloy na pag-aaral namin patungkol sa Prayer of Travail, dalangin namin, Lord, nabigyan mo kami ng pusong marunong maunawaan ng mga bagay na ito at may apply namin sa aming buhay Kristiyano kung paanong lalong manalangin at magamit mo sa ministry na ito. Salamat sa katagumpayan ng aming Facebook Live sa hapon na ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So itutuloy po natin yung pinag-aaralan po natin. Sabi niya, mga nagagawa ng travail, makipagbukas po kayo sa akin dito po sa Galatians chapter 4 verse 19. Yan. Alam ko po maraming beses nang nabasa po ito, pero basahin ko po sa English translation. Sabi po dito, verse 19, "My little children, of whom I travail in birth, again until Christ be formed in you." Yung travail in birth. So alam ko po lahat tayo na matatagal na mga taga-Rema ay nakakaramdam ng ganitong pakiramdam. Yung travail in birth. Ano po? Ang travailing in prayer po ay isang form ng prayer of intercession, yung namamagitan tayo sa Diyos sa isang sitwasyon, sa isang problema, o minsan magigising ka na madaling araw at makakaramdam ka ng kaba. Hindi mo alam kung anong dahilan, pero makakaramdam ka ng travail at inuudyokan tayo ng Espiritu ng Diyos na manalangin sa oras na yun. Hindi natin alam kung kailan, pero may mga pagkakataon na ang Diyos ay lagi tayong ginagamit sa mga sitwasyon na sasabihin ng Diyos sa'yo, manalangin ka. Manalangin ka. Nagagawa ng travail na mapakilos ang kapangyarihan ng Diyos at maipanganak ang kaligtasan. Nagagawa ng travail na maipanganak ang kaayusan ng isang sitwasyon. Nagagawa ng travail na magkaroon ng healing, miracles, at minsan, hindi pala minsan, kundi nagagawa ng travail na baguhin ng isang tao. Amen po. Gaya ng mga pinag-aaralan po natin last week, nakaka-16 na tayo. Madami-dami na din po. At alam ko po marami na tayong natutunan past weeks. Ngayon, itutuloy po natin. So, nagagawa din po ng travail, number 17, na makapagpabago ng bansa. Nagagawang baguhin ng travail ang isang magulong bansa. Sabihin mo nga sa katabi mo, kung may kasama ka ngayon, magulong bansa. Siguro ngayon, maraming tumatakbong bansa sa isip mo na itong bansang to, magulong to. Maaaring isipin natin, maging yung ating bansa, ang bansang Pilipinas. Siguro minsan, naisip natin na ang gulo ng bansa namin. At bilang mga Kristiyano, trabaho po natin na ipanalangin ang ating bansa. Makipagbukasan po tayo dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2. Sabi po niya dito, "Una sa lahat ay sinasamo ko na gawin ng mga paghiling, mga pananalangin, mga pamamagitan, yung namamagitan, intercessor, at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, patungkol sa mga hari at sa lahat ng mga nasa matataas na katungkulan, upang tayo mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang." Itinuturo po ng salita ng Diyos na kung gusto natin na magkaroon ng mapayapang bansa, magbago ang bansa, itinuturo ng Diyos na tayo po ay kailangan mamagitan, manalangin, ipag-travail ang bansa natin. Amen po. Sa totoo lang po, walang perfect na bansa. May mga high-tech na mga bansa, like ibang mga bansa na kilala natin na maganda yung mga technology nila. But it doesn't mean na perfect yung bansa na yun. Kasi nga, walang perfect na bansa. At kung nakikita natin ang sitwasyon ng bansa natin, itong bansang Pilipinas, minsan makakapanood tayo ng balita. Minsan yung balita, hindi good news talaga, kundi bad news talaga. Ano po? Ngunit, mababago ng travail na mga Kristiyano ang bansa natin. Naalala ko po nung panahon na tayo po ay merong online camp. Hindi ko na po matandaan kung anong year. Basta alam ko po nitong pandemic lang po yun, na merong bagyo na tatama sa bansa natin. Pero dahil nung gabi na yun, nagkaisa tayong ipag-travail na sana yung bansa natin
ay tatamaan ng bagyo na yun. Maraming mga hindi Kristiyano o Kristiyano na maapektuhan ng bagyo na yun. Pero dahil naipag-travel natin, yung sitwasyon ng bansa natin na bago. At makikita doon sa pinapalabas na lumihis, hindi tumama yung bagyo. Ano nangyari? Lumiko. Sa kadahilanan, naniniwala po ako, ayun po ay sa pamamagitan ng travel, na sana maapektuhan yung bansa natin, na sana merong disaster na tatama sa bansa natin. Pero dahilan sa nanalangin tayo, nag-aayos tayong manalangin, may nagbago sa sitwasyon. Amen po. Kayang baguhin ng travel ang ating bansa. Kaya nga po everyday sinasama natin sa mga prayer items po natin ang bansa natin, ang gobyerno. Minsan sinasama na nga din po natin ang bansang Israel. Bakit? Kasi gusto nating mangyari ang kalooban ng Diyos. Saan? Sa bansa natin. Gusto nating mangyari ang perpektong plano ng Diyos sa bansa natin. At ito ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng travel. Maniwala po kayo, kung ipagtatravel po natin ang ating bansa, mababawasan ng krimen, mababawasan ang balita sa droga, nababawasan ng kahirapan, mawawala ang korupsyon sa ating bansa, bababa ang bilihin at ang iba pang mga bagay. Lahat ng yan, magagawa lang natin, mababago lang natin yan sa pamamagitan ng travel. Amen po. So kung nakikita natin na ganito na yung bansa namin, bago tayo mag-pray sa mga kanya-kanya po natin church, pag-usapan natin, ipanalangin natin itong sitwasyon ng ating bansa at sa pamamagitan ng travel, magbabago ang lahat. Amen po. May papanganak kung ano man ang kalooban ng Diyos dito sa ating bansa. Number 18, sabi niya, nakakapagpabaptize ng Holy Spirit. Nagagawa ng travel na bautismo ng Espiritu Santo ang isang tao. Naalala ko po tuloy, nung ako po ay nakadeploy pa po sa La Union. Meron po kaming 3 kabataan na inaalagaan po doon, na minsan lang naming nakalaro sa volleyball o badminton. Pero ang ginawa po namin, sinasama po namin sa church, sinuturayan namin mag-gitara, pero bago sila umalis doon, sinasama po namin sila sa prayer. Sa totoo lang po, di pa nila alam mag-tongues. Nagtataka nga sila, ano ba yung prayer na yun? Pero nagka-tongues kami ng mga worker na kasama ko. At nandun na po kami sa part na i-disciple na namin sila. Kahit sila ay mga baguhan pa lang. Isinasama na po namin sa prayer. Parang ini-injikan muna ng compassion sa kaluluwa, sa kanilang mga kamag-anak, at sa mga sitwasyon na maaaring hindi sila aware, pero dahilan sa kasama mo sila, kasama kanila, nagiging open-minded sila pagdating sa kailangan maging aware sa kung ano nangyari sa paligid, kung ano nangyari sa kanilang pamilya, at paano matulungan o mabago ang sitwasyon ng kanilang pamilya. At alam niyo po, nung time na kasama po namin sila nagpe-pray, kami po ay nakakaramdam ng travel nung time na yon. Pero sa totoo lang po, nagtataka sila, ano ba yung prayer nila? Hindi namin maintindihan. So pinapaliwanag namin maging prayer in tongues, maging ang prayer of travail sa mga kabataan po na yun. At tumating po yung time na kami po ay nagpe-pray, bumagsak ang presensya ng Diyos. At nagulat po ako, dahil pinagmamasdan ko po sila, nagulat po ako sa 3 po na yun. Nakakaramdam din sila ng travail, baguhan, dinidisciple, isinasama sa prayer, iniinjikan mo ng compassion, bandang huli, kakasama mo sa kanila ng prayer, nakakaramdam na sila ng travail. At nakakaramdam po ako, sabi ko, ito na yung time na babautismoan sila ng Espiritu Santo. Alam ko, sinasabi ng Diyos sa inward witness ko na yung 3 yun ay tatanggap ng bautismo ng Espiritu Santo. Ilay hands mo. Ang ginawa ko, bago ko palapitan yung isang kabataan na yun, bago ko pa siya ilay hands, nagulat ako. Kasi naririnig ko, nagtatangs na. Tumanggap ng kusa ng tangs. Hindi pa nalilay hands. Nagtangs na. At tong time na nilay hands ko po yung kabataan na yun, lumakas yung tangs niya, naging salita, yung dire-diretsong salita ng tangs, at lalong bumigat yung travel. At
At yung isa naman, nung pagka-layhands ko, sabi niya, kinukwento na rin niya pagkatapos, kasi pare-pareho sila nakakaramdam ng travail. Yung pangalawa, alam ko, bumagsak ang spirito ng Diyos sa kanya at umanggap ng tongues. Sabi niya, habang naka-layhands po kayo sa akin, meron po akong mainit na nararamdaman sa kamay niyo, pababa sa katawan ko. At sobrang bigat po ng tiyan ko, hindi ko po alam. Sabi ko, travail yun. Nabautismo ng Espiritu Santo at maging yung pangatlong nilayans na kabataan, sa kanya naman iba. Sabi niya, noong naka-layans po kayo sa akin, naiisip ko po yung pamilya ko. Naiisip ko ba na pupunta sila ng impyerno at merong parang malakuryenteng gumag-ground sa akin, pero di po ko natatakot. Merong kuryente na gumag-ground sa akin nung time na naka-layans po kayo at sobrang bigat ng tiyan ko. Sabi niya, alam ko po, kailangan kong diinan yung prayer. At mamaya-maya, nag-thanks na din. Dahil nagagawa ng travail na babaptize ng Holy Spirit ang isang tao. Kaya ako po, in-encourage ko po kayo, kung meron po tayong mga kasama na dinidisciple, isama po natin sa prayer. Sa una, hindi pa nila maintindihan yan. Pero habang tumatagal, binubuo na ng Diyos sa kanilang puso at sa kanilang spirito ang pananalangin in travail. At pagugulat na lang tayo, hindi natin namamalayan na bautismuhan na yan ng Espiritu Santo. Mamaya, nagtatrabail na din kagaya mo. Mamaya, nagtatanks na rin. Isama natin sila sa prayer dahil sa travail, yung mga bata po na yun na bautismuhan ng Espiritu Santo, nakakaramdam na din sila ng bigatin. Saan? Sa mga kaluluwa. Sabi niyong isa, kailangan kong sharean yung classmate ko, yung kumag-anak ko, i-invite ko dito. Glory to God po. Purihin po ang Panginoon. Nakakapagpabaptize ng Holy Spirit ang travail. Kaya kung gusto natin na isang tao ay bautismo ng Espiritu Santo, ay pag-travail natin, isama natin sa prayer, pag-travail natin. Dahil magagawa na baguhin, mabautismo ng Espiritu Santo sa pamagitan ng travail. Number 19, sabi niya dito, nakakapagbabagsak ng kuta o fortress. At makipagbukasan po tayo sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4. Basahin ko po dito, sabi niya sa verse 4, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi maka-Diyos na may makapangyarihang makagiba ng kuta. Kuta ng mga demonyo sa lugar kung nasan tayo. Yan, nagbibuild sila ng fortress sa mga lugar kung nasaan tayo. At minsan sa mga bubuksan nating simbahan, makakaramdam tayo o minsan may mga kwento ang mga workers na nakakarinig sila na mga boses na galit at sasabihin, amin tong lugar na to. Sa totoo lang, yung mga masasamang spirito na yun, yung mga demonyo na yun, ay may kuta na sa lugar na yun. Minsan makakaramdam sila na parang merong nakatingin sa paligid nila kapag nagpe-pray sila. Bakit? Nagmamanman yung grupo ng mga demonyo na yon na naghahari-harian, gumawa ng kuta doon sa lugar na yon. At naniniwala po ako, kaya tayo pinagbukas ng Diyos doon. Sabi nga po sa Ephesians 6:12, hindi tao ang kalaban natin, kundi mga masasamang spirito, principalities, powers, rules of darkness, wicked spirit in high places. May mga kuta na sila dyan sa mga lugar na yan. Kaya minsan napapansin natin bakit parang ang hostile na mga demonyo sa mga simbahan kung saan tayo nagtayo o sa mga bagong bukas simbahan. Lalo na doon sa mga bubuksan nating simbahan o mga nabuksan nating simbahan na walang ka-church. Wala man lang ka-born again na church. Na parang ang bigat-bigat mag-share ng Word of God. Nagugulat tayo, madaming aksidente. Alam niyo po, na-deploy po ako sa isang probinsya. Isang buwan lang po ako na-deploy doon, pero ang hostile ng demonyo. Bakit? Kasi parang hindi lilipas ang linggo. O minsan every 2 days may aksidente. May nabangga, may nagbangga ang bus tsaka van. May na-aksidente, tricycle, kulong, nasagasaan ng van. Ba't ganun? Ang hostile ng demonyo. Kaya pala tayo pinagtayo ng simbahan doon. Minsan yung lugar kung nasan tayo, may krimen.
Sorry po, may saksakan, may patayan, may nakawan. Bakit? Dahil may fortress ang mga demonyo. Nagkuta na sila doon. May mga kuta sila dyan. At kaya tayo pinagtayo ng simbahan dyan para pabagsakin ang mga kuta ng demonyo. At magagawa lang natin iyon sa pamamagitan ng travail. Dapat ang mga praying church natin ay maging travailing church. Ulitin ko po, dapat ang mga praying church natin, kung nasan tayo, dapat maging travailing church. Hindi lang basta makapag-pray na 1 oras, 2 oras, o makapag-thanks, kundi kailangan may travail. Kailangan maging travailing church yan. Kung gusto natin na magiba ang mga kuta ng demonyo, travail ang makakasira sa gawa ng kaaway. Maging yung mga stronghold, yung mga tanikala sa mga tao. Travail ang makakasira. Travail ang makakapag-deliver sa kanila. At habang nagtatravel tayo, magugulat tayo, gumaga ng sharing ng Word of God. Nababawasan ng gulo. Nababawasan ng aksidente. Bakit? Pag-travel mo. Napalayas mo. Naggiba mo, napabagsak mo ang kuta ng kaaway. Purihin ang Panginoon dahil alam ko po sa mga churches natin, kaya tayo dinala dyan ay para ipag-travel. Sabi nga, ang calling ng church natin ay praying church. Kailangan maging traveling church. Yung mga miyembro natin alam mag-travel. Alam ipag-travel ang mga sitwasyon. Amen po. At number 20, last. Sa topic po natin ngayon, sabi niya, nakakasira ng maling katwiran. Nagagawa ng travel na masira ang maling katwiran. Sabi nila, pag may katwiran daw, pinapaglaban. Pero alam niyo po, may mga maling katwiran ang mga tao. Sa totoo lang, maling ipaglaban. Na minsan, yung maling katwiran ng tao na yun ay nagiging hadlang para makakilala sila sa Panginoon. Na sana may milagro sa kanilang buhay, pero dahilan sa mali ang katwiran nila, hindi makakilos ng Diyos. Sana matagal na silang naiahon ng Diyos sa kasadlakan, pero dahilan sa maling katwiran ng mga tao na yun. At alam niyo po, may mga napupunta na impyerno dahilan sa maling katwiran. Minsan sa mga kakilala natin, minsan sa mga kamag-anak natin. Maling katwiran. Minsan sasabihin nila, pinanganak ako sa ganitong relihiyon. Mamamatay ako sa ganitong relihiyon. Maling katwiran, wala sa Biblia. Minsan in-invite mo sa church, ganito yung katwiran, ganito yung dahilan. Ano pa mga dahilan ng mga tao? Sa totoo lang po, kahit ano pang mga dahilan nila, magagawa ng trabail na masira ang kanilang katwiran. Ano pa minsan katwiran nila? Hindi ko kailangan ng Diyos. Sinasabi nila yan. Ano pa? Hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Yung mga nasa excuses. Pinanganak akong mahirap, mamatay akong mahirap. Nakakatwiran. Mga maling katwiran. Sa mga tao may sakit, di na ata ako gagaling. Hindi ata ako mahal ng Diyos. Maling katwiran. Malayo sa katwiran ng Diyos. At travail lang ang makakasira sa mga ganitong katwiran na kung minsan hindi mo madaan sa kausap lang, siguro maaaring lahat na ng verses sa Bible na nagsasabing pwede ka pang gumaling ay nasabi mo na. Mga verses sa Bible na nagsasabing pwede kang sumagana, pwede kang maging matagumpay sa tulong ng Panginoon. Siguro marami ka ng verses na nasabi sa kanila. Pero kung di pa rin maging sapat yun, daanin mo sa prayer. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na maipanalangin through travail upang masira ang kanilang katwiran. Magugulat ka na lang yung mga tao o kamag-anak mo na nagsasabing kahit kailan di ako magsisimba dyan. Magugulat ka na lang dahilan sa ipinag-travail mo. Nagpunta na ng simbahan. Dahilan sa pinag-travail mo.
nagbago na yung katwiran nila. Di ba minsan may mga katwiran po yung mga tao na sinasabi nila, saka na lang ako pupunta sa church pag nagbago na ako. Maling katwiran yun dahil hindi mo kaya magbago ng sarili mo lang. Amen po. Tayo po ang halimbawa dyan na hindi mo na natin hinintay na magbago bago tayo umattend sa church, kundi binago tayo ng Diyos nung panahon na nasa loob tayo ng church at habang nakikinig ng mga aral patungkol sa salita ng Diyos. Pero may mga tao talaga na matigas na hindi ako papasok ng simbahan hanggat di ako nagbabago. Baka masunog ako sa loob ng simbahan. Maling katwiran. Pero sa pamamagitan ng travail, magagawang masira ng prayer natin ang kanilang katwiran. Amen po. Minsan nakakarinig tayo ng mga imposibleng sitwasyon dahilan sa maling mga katwiran o kadahilanan. Pero sa pamamagitan ng travail, magbabago yan. Amen po. Yun lang naman po yung pag-aaralan po natin ngayon. Kaya patuloy lang po tayong magpagamit sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. At kung ikaw ay makakaramdam ng travail at inuudyokan ka ng Diyos na ipag-travail ng isang bagay, huwag mong palalagpasin. Baka mamaya pala, babaguhin ito ang bansa. Baka mamaya pala, kailangan mo mag-travail kasi merong fortress na pinapabagsak sa iyo ang Diyos. Baka mamaya pala, may isa kang kasamahan na kailangan mabautismo ng Espiritu Santo kaya inuudyokan ka ng Espiritu na ipag-travail ang miyembro na yon. O baka mamaya, kaya ka pala inuudyokan ng Espiritu ng Diyos dahil may maling katwiran na kailangan masira. Maging aware po tayo doon mga kapatid, lalo na sa ating mga taga-Rema. Amen po. So sa mga susunod pa pong araw, tutuloy po natin itong pinag-aaralan po natin. Patuloy po tayong subabaybay sa ating Rema Feels Live. Magandang hapon po. Manalangin po tayo. Hallelujah, Mang Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus, patuloy na itinataas namin, Lord, ang mga manonood ng Facebook Live na ito. Iyaan mo, O Diyos, na maging instrumento kami sa pananalangin upang magamit mo kami, Panginoon, na baguhin ang bansang ito. Upang mabago, Panginoon, ang katwiran ng mga tao, kabautismuhan ng Espiritu Santo ang mga tao at magbago ang kanilang katwiran. Mapabagsak ang gawa ng kaaway sa pamamagitan ng travail. Gamitin mo kami, Panginoon, sa ministeryo ng pananalangin. Iyaan mo, O Diyos, na maalala namin ang mga pinag-aaralan namin araw-araw upang makatulong kami sa gawain mo, Panginoon. At lumawak pa ang ministry mo. Panginoon, lahat ng ito ay binabalik lang namin sa iyo. Sa iyong lahat na papuri, pasasalamat, pagdakila, maging ang katagumpayan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Muli po, magandang hapon, pagpalain po tayo ng Panginoon. Ingat po kayo palagi.